So, mga sangkay, may napapansin ba kayo kay Vice President Sara Duterte? Matapos po magpasabog ng kanyang di umano'y bagman, mga sangkay, na si Madriaga, until now, tahimik pa rin po ang ating Vice President. Alam nyo, mga sangkay, matinding ano to ngayon, matinding mga impormasyon ang lumalabas patungkol po kay VP Sara. At kung totoo ito, mga sangkay, mayayari siya dito. Ang matindi pa po dito, isiniwalat po talaga ng kampo ni Madriaga na pinupuntahan siya ni VP Sara, I think twice, na tila baga nakikiusap di umano, mga sangkay, kay Madriaga. Nako, panoorin po natin itong balita. Hello guys, what's up? This is me. I'm back for another vlog today. Alam nyo, isa lang ang nare-realize ko, mga sangkay, sa ingay po ngayon ng mga issue sa ating bansa. Huwag po tayong maging panatiko sa kahit na kaninong politiko. Dahil masasaktan at masasaktan lang po tayo. Tulad nito, hindi ko alam kung paano tatanggapin to ng mga DDS. What if lumabas po yung cellphone? Kung di ako nagkakamali, 3 cellphone po yung hawak, mga sangkay, na sinasabing nandoon daw po yung mga conversation, nandoon yung mga transaction, at itong si Madriaga ay talagang malapit kay VP Sara. Matindi to, mga sangkay. Alam po lahat ng mga kung anong ginagawa. Well, pag-usapan po natin yan kasi meron pong balita tungkol dyan. Anyway, bago tayo magtuloy-tuloy, sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe sa ating YouTube channel, tayo po ay road to 2 million subscribers na. Padami po tayo ng padami. Kaya naman, ano pa ang hinihintay ninyo? Makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay guys, eto na. Yung kampo ni Madriaga, ikinanta nga po si VP Sara na ayon po dito, si VP Sara daw po ay bumibisita kay Madriaga noong hindi pa po kumakanta si Madriaga. So ano meron, mga sangkay? Ito, panoorin po natin. Na dumalaw dito sa Attorney Palad. May kumalat na text message from certain personnel ng BJMP na dumalaw dito sa Attorney Palad October 18. The next day, si VP Sara naman gabi dumalaw. Gabi. Nagtungo umano sa Bureau of Jail Management and Penology o BJMP Annex 2 sa Bikutan, Taguig City si Vice President Sara Duterte upang bisitahin at makipag-usap kay Ramil Madriaga. Ayon ito sa kanyang abogado na si Attorney Raymond Palad. Sa Ako, makiusap. Bakit makikiusap? handwritten letter na ibinigay ni Madriaga, sinabi nitong 2 beses nagpunta si Vice President Duterte doon, habang ang ibang pagkakataon naman ay staff na ng bise. Tapos lagi pong late night pumupunta, mga sangkay. Dati nang nagpakilala si Madriaga bilang dating security aide ni VP Sara noong mayor pa ito ng Davao City at nagtrabaho rin bilang intel agent ng mga Duterte. Hindi naman maibigay ang eksaktong petsa kung kailan unang bumisita si VP Sara, habang ang pangalawang beses umano ay noong October 19, 2025. Ayun lang, mga sangkay. So, eto lang, hindi ko alam paano to i-debunk ng mga supporters ni VP Sara. No, kasi mismo yung Vice President natin until now tahimik. Wala pong salita, mga sangkay, na kumbaga lumalabas sa kanila ngayon. Na mapapatanong ka kung bakit, 'di ba? Bakit gano'n? Kasi nag-umpisa yung pananahimik ni VP Sara nung lumantad itong si Madriaga. At ngayon, mga sangkay, ang dami pong pasabog doon. Yung campaign niya, saan kinuha yung pera, galing daw po sa Pogo, at galing pa daw sa ano. Ito yung ipinagbabawal na pulburon. Nagulat ako, mga sangkay, kasi di ba nga, akala ko yung mga Duterte, di ba, ayaw nila ng ganyan. Pero bakit involved
ang pulburon doon. So marami pa. Hindi lang yun. Yung pera, yung pagiging bagman niya, yung dala-dala po niya yung sandamakmak na pera, inahatid mga sangkay. Grabe. Dahil kasunod na araw ito nang bumisita ang abogado ni Madriaga sa kanya. Kasi nung tinatanong ko si Caramel, bakit hindi mo matandaan yung mga dates? Attorney, wala akong kalendaryo sa BJMP. Hindi ko alam ang dahilan kung bakit walang kalendaryo dito sa kulungan. Ayon kay Attorney Palad, pakay umano sa unang beses na pagbisita ni VP Sara ay tulungan si Madriaga sa mga problema nito sa kasong kidnapping. Ngunit pinagdududahan umano ni Madriaga ang alok na tulong na ito ng pangalawang pangulo. Kaya naman sa pangalawang beses na dumalaw ito, hindi na niya ito personal na kinausap. So, nung nag-attempt ng second visit, hindi na siya bumaba. Ang sumunod na visit noon, yung mga staff na ni BP na magagawa daw ng isang parang tulong sa mga anak ng mga detainee, doon na nagduda si Caramel na ang daming jail dito sa Bikutan, annexes 1 to 5. Bakit 2 lang? Anong special sa 2? Masyadong halata yun, mga sangkay. Kumbaga, ang ano ko doon, para pong takot na takot po si VP Sara na kumanta, si Madriaga. Yun base sa pagkakaintindi ko at ano natin dito mga sangkay sa sinasabi ni Madriaga. Kasi binibisita po siya naalok ng tulong sa kaso na kinakaharap ni Madriaga. Mga sangkay, tutulungan daw ni VP Sara. Ngayon, medyo kabado na si Madriaga kasi what if iligpit siya, 'di ba? Yung pala ano na siya, titirahin na siya o di kaya after nun bye-bye na. Kasi ang dahilan ng bakit nasa loob siya ay dahil po kay Harry Roque. At syempre, mukhang involved dito yung nakapaligid kay Harry Roque. At alam nyo na yun kung sino. Ngayon, nung naramdaman siguro nila na itong si Madriaga ay kakanta na at ilalaglag si VP Sara, dito na nagbago ang lahat. Bumibisita na daw po si VP Sara doon. Tapos late night na po bumibisita. Tapos mga sangkay, nung naramdaman na ni Ramil Madriaga na mukhang iba na ang pakay nito, umatras na po siya. Yung huling pagbisita, hindi na po si Madriaga bumaba. So, ganun po ang nangyari. So, nako, mga sangkay, yari So, sila hindi niya dito. binigay daw yung address, pangalan ng mga anak niya. At doon siya lalong nagduda doon sa intention. Kasi nga, all of a sudden, bakit may proyekto na gagawin yung OVP doon sa jail? Hindi na natuloy yung proyektong yun. Okay. So, after nyan, kasi syempre, itinago na po ni Madriaga yung mga anak niya, yung kanyang pamilya Ngayon, nagkaroon daw po ng programa doon ng OVP, something na mga sangkay. Tutulungan daw po yung mga anak ng mga detainee. Ngayon, kukunin, mga sangkay, yung mga address ng kanilang pamilya. Siyempre, tutulungan yung mga mga anak Dito na po siya, siyempre, di naman bobo ito Dito na siya napaisip. Kahit ako, mapapaisip ako, teka lang, ano meron? Bakit? Idinaan sa ganun para malaman yung address ng kanyang pamilya. So, parang mayroong gagawin na mukhang hindi maganda. Doon na mga sangkay, nilaglag niya si VP Sara. Kasi iba na po yung gagawin sa kanya Pero mo para mahalaman yung address ng kanyang pamilya, nagkaroon po ng doon yung OVP, di umano programa, tutulungan yung mga anak ng mga nakakulong. Yung pala, kukunin lang yung address. Siyempre, lahat, ibibigay yung address nun Pati siya kasama doon. Pambihira. Kinukuha pa ng UNTV ang kumpirmasyon ng BJMP patungkol sa sinabing pagbisita. Ngunit wala pa silang tugon patungkol dito. Sa ngayon, wala pang bagong pahayag ang opisina ng pangalawang pangulo sa panibagong mga aligasyon ni Madriaga. Pero sa naunang pahayag ng Vice Presidente, iginiit nito na ang lahat ng mga isyong
binabato sa kanya ay bahagi lamang ng isang taktika upang pagtakpan ang malalaking isyu ng korupsyon sa ilalim ng Marcos administration. Samantala, plano naman ng makabayan lawmakers na maghain ng Okay, so kayo mga sangkay, anong tingin nyo dun? Until na wala pa kasing response si VP Sara ng direkta kay Madriaga. Eh mukhang maraming alam daw mga sangkay. Ang matindi nun, yung inaabangan ko talaga yung 3 cellphone na posibleng ilabas. Kasi doon lahat ng transaction. Kapag nangyari yan, ma-heartbroken lahat ng mga supporters si VP Sara. What if totoo yun lahat? Nako. Well, ano po ang inyong opinion? Comment down below. Meron po tayong YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito ngayon sa YouTube. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe. I-click nyo po yung all. Subscribe, i-click ang bell at i-click nyo po yung all. Alright? So ako na po yung magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.